Grabe. Grabe si Daddy Abdullah, nagwala. Grabe. Grabe si Daddy Abdullah, nagwala. Parusahan siguro ko niya eh. Mashallah na po si Daddy Abdullah. Uy, huwag mo tayo agianan, ani. Ay, huwag ginawa ko. Wala man. Ay, Diyos ko. Diyos ko, Lord. Naglagot siya ko, ani. Basta ako yung agianan ba? Wala man. Ay. Hello guys. So, after nating nagluto ng biryani, so, I'm here again. Kumbati na sa dadaling dapita. Ano to? Mabilisang trabaho to, mabilisang. Kasi naghahabol si Daddy Abdullah ng ano, kailangan niyang makapag-load uli ng container. So, kahit linggo nandito tayo, nagtatrabaho tayo. May kasama pala si Daddy Abdullah dito. Yung friend niya, nagtatrabaho din. So, tatlo kami bali. So, I have to wear my hijab. So, imagine, nakahijab tayo. Ang init-init yan. Tapos yung apron ko, ano yan. Mainit din yung apron ko. Pero sige lang, may ano naman, may electric fan naman dun sa ano. Pero mainit talaga. Mainit na dito sa Korea. Lagi na kami 29 degrees. Matingin si Daddy Abdullah. Malis na sila. Mag-lunch muna. Mag-lunch sila. 4 o'clock na. Ganyan si Daddy Abdullah pag nagwala. Pati lunch, ano na, alas 4 na eh. Sobrang busy. Ako naman kumbati dito ngayon. Guys, ito na nga. Nag-working student sa Davao, nagtapos. Nagtrabaho. Napunta sa Maynila. Nagtrabaho sa Comelec. Pagkatapos, napadpad dito sa bansang Korea. At nag-factory worker. Pagkatapos ng factory worker, nagturo. Pagkatapos ng turo, factory again. Pagkatapos, nag-volunteer sa Tamunhwa. Kung ano-anong mga racket. Then, ngayon, ito na, ako'y isang tagapaglinis at kargadera. Ito ay joke-joke. Ang importante, ano tayo, masaya. Maligaya sa buhay. Kahit ano pa man yan ang pinagdaanan, at least sa point na ito, ay masasabi kong, I'm happy. Happy beyond words. Masasabi ko ngayon. Kasi yung happiness noon, alam ko lang sulatin yun. Alam ko lang na spell. Pero ngayon, alam ko na pati yung meaning at nararamdaman ko na. Kaya, alhamdulillah. Kaya, ano, sa edad nating ito, sa stage nating ito, ay talagang nafe-feel na natin at naramdaman na talaga natin kung ano ang happiness. So, ang happiness naman ay simple lang. Maging kontento lang kung anong meron sa buhay. Wag tayong kung ano yung narating din ng iba, wag din nating hahabulin.
Yun lang. Ayan, basang-basa tayo. Naglinis muna ako dito sa aking mga baby. Kanina ako hinihintay. Basa na si mama. Saan pagkugos ana ron? Happy Sunday everyone! So nakasimba na bang tanan? Bisaya portion muna tayo ngayon. Nakasimba na ba? Hinaot ng tanan nakasimba na. Kami humanaman ng simba every Friday ang juma namin. So na sa dadari karong adlaw, Domingo. Siguro mga kuan na karon nga 11:30. So kinahanglan human gyud ako ni tanan karon, inshallah. Kay mga alas 2 ila na ning i-arrange. So magpa-electric fan pa ako diri kay para ano siya ba mauga. So happy Sunday and happy family everyone. So update lang ako. So mag-ingat tayo lagi. Have a good health at saka shout out sa ating mga loyal supporters dyan mula noon hanggang ngayon. And shout out also sa mga bagong nag-subscribe. Thank you so much and welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do a subscribe, like and share. So, shout out also sa aking mga lumang supporter, old and new subscribers. At sa inyong lahat, sa mga silent viewers dyan. Thank you so much. So, daghang kayong salamat sa tanan. Amping-amping ta kanunay. Bye everyone. Thank you for watching. God bless. So, gisingot-singot na manang. Back to story time. So, ayun guys, mas maganda talaga pag ang couple ay nagtutulungan ng trabaho. Mas mabilis matapos. Kasi nag-uusap nga kami ni Daddy Abdullah noon. Sabi nga niya, pagka nagbabike daw tayo, nagbicycle tayo, kung isa lang yung nagpipedal, mabagal yung takbo. Ngayon, pag dalawa yung pedal, mabilis daw ang takbo. So, yun ang sabi niya sa akin. So, pagka nagtutulungan ang husband and wife, so, a lot of blessings come. Tapos, ang bilis lang ng trabaho. Ang dami niyong magagawa pag nagtutulungan. Kasi, ganyan talaga kami nakaugalian namin eh. Kahit sabihin naman ng asawa ko na wag na akong tumulong, sa bahay lang ako, ay hindi rin ako conforme pagka nandito lang ako sa bahay kasi parang nagmamanas ako, tinatamad ako lalo. Ang dami ko pating mga sakit na nararamdaman. Pag nasa bahay ako, lahat na lang ng sakit lumalabas. Kung ano-ano. Noon kasi nasa bahay ako, mga ilang buwan din yung nasa bahay ako. Sakit ng ulo ko. Umabot pa ako sa MRI. Na-MRI pa ako ng 3 beses. Wala namang negative naman ang result. Tapos ang sakit-sakit, nahihilo ako, ganyan. Lahat na lang, halos lahat, inuubo. Sakit ang paa. Kung ano-ano sakit ang lumalabas kasi nakaka-stress din pag nasa bahay lang. So, kailangan talaga yung para sa akin, mas gusto ko yung yung kumikilos, gumagalaw ang katawan ko kasi lalo na ngayon na summer. Oo, mainit siya, pero pag pinapawisan, ang sarap naman ang feeling. Kasi hindi kasi ako sanay talaga nga nasa bahay lang eh. Kahit maliit pa si MJ, nagtatrabaho ako. Talaga ako, working mom nga talaga ako. So, pag medyo pagod lang ang katawan ko, pahinga ako. Pag okay na naman ako, go na naman. Ganun lang ang buhay ko. At saka kadalasan dito sa Korea, mga couple dito, husband and wife, nagtatrabaho talaga kasi sobrang mahalang bahay, mahal ng mga bills, mahal ng insurance, mahal lahat, mahal ang pagkain, mahal lahat ang bilihin din dito sa Korea. So kung isa lang ang magtatrabaho, okay naman, sapat naman, kaya lang minsan hindi talaga na kukulangin din, ganyan. So, kadalasan ditong alam ko na mga couple, nagtatrabaho. Meron din namang hindi nagtatrabahong mga Korean wives. Yung pag halimbawang pag nag-grade 1 na yung anak nila, nag-i-stop sila ng work.
everyone! Happy Monday! Happy and blessed Monday to all of us. So today is June 30. So weather update here in Korea, dito sa Seoul, is 29 degrees. Napakainit na guys. Tulo na itong singot ani. So, maglilinis tayo ng refrigerator na naman. So, papakita ko sa inyo ang paglilinis ko. Wala naman akong ibang papakita. Laki na ng tiyan ko. So, continue tayo sa story time, ano? Ang sabi ko pala kanina, mga Korean wives dito na pag nag-grade 1 na yung anak nila, doon sila nag-i-stop. Kasi before mag-grade 1 yun, nakaano yan sa kindergarten. Kumbaga, lahat ng mga bata dito, dilalagay namin doon sa kindergarten. Tawag namin diyan ay orinichib. So pwede tayong magtrabaho habang maliit pa yung mga bata. Pwede magtrabaho ng whole day kasi sa buong whole day nandoon sila sa kindergarten. So nandoon ang mga teacher doon, tinikare sila, pinapakain sila doon, inaalagaan, tinuturuan ng pagsasalita, tapos maglalaro, ganyan. So ang dami nilang activities. So kukunin na lang yung mga bata pagka after 6 o'clock kasi hanggang 6 o'clock ang work po dito sa Korea. So ganyan po. Pero pag grade 1 na, magi-stop talaga yung mga moms kasi kailangan i-guide nila yung bata kasi wala namang wala nang kindergarten. So talagang mama na talaga ang mag-guide. Pero ako noon, hindi ako nag-stop kasi nagtuturo kasi ako. So ang pasok ko naman ay nasa mga 2 PM. So sa morning, malaki ang oras ko. Ihahatid ko si Angie sa ang tawag nito sa kindergarten. Pagka so marami pa akong magagawa, maglilinis, maglalaba, kung meron akong mga ipaprocess na kung may pupunta sa clinic, lahat nagagawa ko siya sa umaga. So kaya hindi ako nag-stop ng work nung elementary si NG. Tuloy-tuloy akong nag-work. Pero yung ibang mga mom, stop talaga yan sila. So babalik na lang sila sa work pag grade 3 ng mga bata. Kasi medyo sasabihan na nabibigyan ng instruction. So pupunta pala kami nito ng merong coffee shop na magpo-close siya. So, lahat ng mga gamit niya, bibenta na yung mga, mga coffee maker, mga ganon. So, nakaset na. So, pupuntahan namin dito kasi bibilhin daw ni Daddy Abdullah. So, siguro kung may time ako, papakita ko sa inyo later na lang. Update ni Yushi at Yuyo. Ha? Saan ka galing, Yuyo? Ha? Linis na naman tayo sa dating dawi as usual. Pero guys, dito alam nyo, sobrang tumaas yung BP ko dito. Grabe ang kaba ko, grabe ang pawis ko. Alam nyo bang si Yuyo, habang naglilinis ako doon sa cage niya, si Yuyo kasi hindi yan umalis. So, pinabayaan ko siyang maglaro-laro. Saglit lang naman yun. Pag tingin ko, nawala na si Yuyo. Hindi ko na siya nakita. Kaya hinanap ko siya. Sa buong, inikot ko yung buong mini warehouse namin. Sinilip ko yung mga, baka pumasok siya sa mga washing machine. Tawag ako ng tawag sa kanya. Wala talaga, hindi ko nakikita. Alam nyo guys, inabot ako ng 40 minutes na kahanap sa kanya. Naiyak na ako kasi kala ko nawala na talaga si Yuyo. Tumawag ako kay Daddy Abdullah. Tapos sabi ni Daddy Abdullah, yun, pusa kasi yun, flexible ang katawan. So kahit sobrang napakasikip, nagagawa nilang pumasok dun, baka lumabas na. Hindi naman, tinignan ko din siya sa labas, mga nakaapat na balik din ako dun. Wala talaga siyang kung may nadadaanan siya, siyempre merong nadideform doon na wala eh. Kaya grabe ang ko. Tapos nung tumawag ako kay Daddy Abdullah na high blood na din si Daddy Abdullah, pinagalitan ako. Sabi niya,
sinabi daw niya sa akin na titignan, wag pabayaan kasi gusto ko lang kasi parang yung tuwang-tuwa si Yuyo kasi na nagkaroon siya ng freedom. So ang lawak-lawak ng paikot-ikot siya. Yun pala, nakahanap siya ng magandang place doon na nagtatago. So ayaw siguro niya ng ayaw niya ng nakakulong sila kasi silang dalawa ni Yoshi. Pumasok siya dun. Tapos tawag ko ng tawag sa kanya, kailan balik na ako sa labas. Nung pagbalik ko, hinahanap ko pa rin siya. Biglang nasilip ko yung nakita ko yung buntot niya na gumagalaw. Sabi ko, na-shock ako kasi nandun si Yoyo. Nabigla ako ba? Inano ko si Yoyo, ganyan. Nung nakita niya ako, tumakbo na naman uli. Naku, di na lumalabas ang Yuyo na ito Tapos, pinabayaan ko na lang siya, pero tinitignan ko kung saan siya banda. Kunyari, wala na akong pakialam sa kanya, ayan, dandahan siyang lumabas nung naglaro-laro na siya sa labas kasi kala niya wala ng tao. Nung nakita, dahan-dahan din ako. Ayun, hinuli ko nga siya. Tapos, sabi ko, saan ka ba galing? Grabe ang kaba ko nito. Ilang oras ako wala akong nagawang trabaho dahil kay Yuyo. Ay, grabe. Akala ko wala na. Tuluyang nawala na si Yuyo. Salamat naman. Salamat, alhamdulillah. Salamat sa Panginoon at hindi ko lang alam kung anong gagawin ko kung tuluyang nawala si Yuyo. Paano kaya ako magpaalam kay MJ? Nako. Na ito? Parang pangatlong na ito ni Yuyo na muntika na siyang mawala. Kasi noon, nung bago pa siya, bumaba ako, nagtapon ako sa doon pa kami sa province. Nagtapon ako ng basura. Hindi ko sinara yung pintuan, hindi ko alam, sumunod pala siya sa akin. Buti na lang, bumalik ako kaagad. Pagbalik ko, pag-akyat ko, nasa second floor na siya. Tapos yung tail niya, pinagalaw-galaw niya yung tail niya. Tapos nung dito na kami lumipat sa may sa city na, doon sa yung bahay namin tinirahan before. Lumabas din ako, nagtapon din ako ng basura. Hindi ko rin sinara yung pintuan kasi nandoon naman si Daddy Abdullah. Si Daddy Abdullah noon, nagluto siya. Hindi rin pala niya napansin si Yuyo. Nung pagtingin niya na nakabukas yung pinto, pagtawag niya, wala na si Yuyo. Nagtaka na lang ako sa dalawa. Sabi ni Daddy Abdullah, Yuyo, nandun sila sa labas. Ano nangyari? Tapos si MJ iyak ng iyak. Parang si MJ parang maputulan ng hininga kasi grabe yung iyak niya. Akala niya nawala na. Di umakyat kami. Galit na galit si Daddy Abdullah sa akin. Nung sinubukan kong hinanap ko siya, nandun lang pala siya sa cat tower. Kasi si Yuyo, takot siya sa labas. Pag binuksan mo yung pinto, tumatakbo yan papuntang loob. Tsaka ang pangatlo, ito ngayon, dito naman sa namin, sa mini warehouse. Ayaw ko na, bahala na si Yuyo, hindi ko na palaruin sa labas yan. Gusto kong maglaro siya para matuwa siya. Yung pala, mahilig kasi sila magtago ng yung maliit na mga butas-butas ba. Paano ngayon kung makalabas? Patay, tapos na malapit kami sa gilid namin highway na yan. Ay, buhay. Buti na lang okay na nandyan lang si Yuyo. Hindi naman siya lumabas. Pero kutob ko, hindi talaga siya lumabas. Pero dahil umabot kami ng 40 minutes, talagang takot na ako. Sabi ko, hala, talagang nagsisisi ako. Siyempre, kung nawala yon, talagang ako yung sisisihin nila. Anong gagawin ko? Ay, buhay, Yuyo. Oh my God. Hello guys. So 5:56 na. Hinihintay ko si Daddy Abdullah. So habang naghihintay ako, ayan. Ito na naman ang ating. Ayan na naman ang damo. So bangkalin na natin habang ay.
6:40 pa daw darating si Daddy Aguila eh. Sayang naman ang oras. Ay, mahangin na. Sayang yung oras. Kaya, bungkal-bungkal muna tayo. Ay, kasi bukas, hindi ako pupunta dito. Pupunta ako bukas ng hospital kasi bukas ang appointment ko sa ang result ng mammogram. Inshallah, maging okay naman lahat. Inshallah. At saka bukas din yung ano sa thyroid ko. Once a year kasi yun eh. Ayan, namula na naman ang mukha ko. Ay. Ay, kinagat pala akong lamok. Oh! Uy, lamukan eh. May pasilamok.